Mga kababayan, no, napakahirap ng buhay dito sa ilalim ng tulay. Pero ang Pilipino nga naman, mga Pinoy nga naman, napaka-diskarte. Opo. Kahit anong hirap ng buhay, nagagawan nila ng paraan. Buti nga po, wala po akong maintenance, wala akong ano, iniingatan ko lang ang sarili ko kung saan naaabot ang buhay ko. Di malalaman kung tatagal pa ba kami dito na baka bigla-bigla lang kami paalisin. Kasi po, ng hirap nga po kasi. Talaga, Habang naglilibot ang Team Daddy Frankie sa lalawigan ng Cavite, ay may nakita kaming nagtitinda sa may gilid ng kalsada sa ilalim ng mainit na panahon. Jeff, yan. Hmm? Tambay siya. Ano yung tinda niya? Natin. Sige, sige. Nasa ano tayo? Alanganin lugar. Alam ko yun, nagulay. Baeg ang tawag sa amin nun. Bulaklak ng punong kahoy yun, di ba? Baka saging. Hindi, bulaklak ng punong kahoy. Yung masarap yun pansahog sa munggo. Yun. Oo, tara balikan natin. Gusto mo balikan? Oo. Parking mo, hanap ka parking. Dito, pasok mo dyan, ba pwede tayo mag-park? Hindi, nakikita ko yung kawawa naman si ate eh. Ang init-init nagtitinda. Pwede. Atrasan mo na lang. Tara siguro. Atras. Yan. Para mabalikan natin si ate. Yan. Lakarin na lang natin. Hindi tayo pwedeng huminto doon kasi tulay yan. Kadisgrasya at madidisgrasya tayo, mahirap. Kaya mo, atras? Param up yan. No? Pakita mo. Oh, ram up. Lakarin na lang. Oh, lakarin na lang. Tulay yan eh. Ay, galing talaga yung driver natin na yan. Mas magaling pa sa magaling yan. Kalbo eh. Ha? Kalbo. Kalbo. Tara, tignan natin. Agad naman itong nilapitan ni Daddy Frankie upang alamin kung ano ang kanyang tinitinda. Ano yan ate? Himbabao po. Ano? Himbabao. Kimbabao? Himbabao. Himbabao? Opo. Oo, alam ko to. Magkano? 30 po isa. 30 isa. Opo. Masarap to. Opo. Alam ko to. Wala po akong panukle. Yan. Ayun. Thank you po. Lagi-lagi ka nagtitinda dito, te? Opo. Maganda. Minsan po sa South Square. Ha? Minsan po sa South Square ako nagdadala niya. Minsan sa South Square. Opo. Saan nyo to kinukuha? Diyan po, minsan po dyan sa may mga puno-puno na. Maraming punong kahoy dyan? Sa bundok? Opo. Sa gubat? Opo. Oh. Pero ba't dito ka nagtitinda? Ang init. Oo nga po eh. Dito ba yung mga customer mo? Hindi po, doon po sa South Square. Ay, ba't nandito ka? Baka sakasakali po may bumili. Oo, yung mga dumadaan. Opo. Taga saan ka ba, ate? Dito po, taga dito po ako, mismo sa ilalim ng tulay po. Sa ilalim ng tulay? Opo. Bakit may bahay ba dyan? Opo, yung bahay ko doon. Saan? Diyan po ni Ganda. Oh, masarap to. Saan to sinasahog? Pag kayo nagluluto, saan sinasahog? Sa tuyong dilas po, tsaka sa kamatis. Oh, 30? Opo. Sige, ganito ate. Opo. Bilhin ko na lahat yan. Sige po. Pero okay lang ba na makita yung bahay mo? Opo. Bakit? May bahay ba dyan sa tulay? Di ba baha dyan? Opo, pagka po ganitong tagaraw, hindi po naabot ang tubig po dito sa namin. Oh. Pero pagka po laki ang tubig, hindi rin po kami abot. Oh, sige. Saan bahay mo, te? Sa ilalim ng tulay talaga, te? Opo. Oh. Marami kayong nakatira dito? Hindi po, kami lang kung mag-anak. Ay, kayo lang. Opo. Ilang pamilya dyan? Kami lang po. Itong
asawa ko. May anak na po kasi. Dito. Silong talaga ng tulay, no? Opo. Gaano na kayo katagal nakatira dito? Siguro po nung kami napalipat dito, magpa 5 years or 6. Almost 6 years na kayo dito. Pero kasi katunayan po, doon po ako dati nakatira sa mga doon sa Nayon po. So, ilan yan, ate? Ilan lahat yan? Sige, ako na lang bibili. Ilang po? piraso yan? Kasi po, nabili na po yung 3. Bali po, Bilangin na lang natin. 11 po kasi dapat. 11. Apo. Okay. Te, bilangin ko muna to, ha? Opo, sige po. Kasi alam mo, 30 pesos, mura na. Kasi mahal sa amin to, eh. Opo. Di ba? 1, 2, Kasi po, minsan po may nabili na gusto 20 ko lang. 7, 8. Opo. 8. May plastic ka, ate? Wala po. Meron? Plastic. Sige, okay lang. Mamaya Opo. na. Sige Pagkatapos, po. Sige po. mamaya ko na rin bayaran, no? Opo. Yung mga kababayan, no? Sa tawag sa amin nito, sa Pangasinan, baeg. Opo. Mainit. Kailan nyo ito pinatas, ate? Kanina pong umaga, hinimay-himay po muna namin at kasi po may kasama pong takayan, dininis po namin tinanggal po namin yung matigas, tinignan po namin yung talbos at saka yung bunga. Oo. So, ganito lagi ang hanap buhay nyo rito? Opo. Pinipitas- Minsan po kangkong, talbos ng kamote, lain. Minsan po nangangalakal ako, kami lahat. Oo. Kasi po, hirap po ng buhay. Hindi po, wala po naman kaming sariling hanap buhay na para, minsan, doon po kami nadayo sa malayo. Para makakuha Opo, ito? Opo. Sige, ate, wait lang. Pwede ba umupo tayo, ate? Yun. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Habang kami po ay naglalakbay, nadaanan namin si ate na nagtitinda ng, anong pangalan sa inyo to? Himbabao po. Himbabao. Ang tawag sa kanila sa gulay na ito, himbabao. Pero sa Pangasinan, mga kababayan, tawag sa amin is baeg. Ito yung gulay na napakasarap, isahog sa pakbet, sa munggo. So sa init ng araw, napagdesisyonan ni Daddy Frankie na bilhin na lang lahat. Pero nung nasabi niyang natanong ko yung bahay niya, dito daw sa ilalim ng tulay. Hindi ako paniwala na may bahay pala dito sa ilalim ng tulay. Kaya nandito kami ngayon para kausapin lang si ate, ma-interview. Ayan, gaya ng natanong ko kanina kung saan nila kinukuha at kung anong mga hanap buhay nila. Ayan. So ate, kumusta naman ang buhay? Ito po, okay lang po. Bisa po, katunayan nga po niya, wala kaming kain ng tanghalian. Bakit? Mayroon naman kayong hanap buhay. Hindi po, kasi bago ko po ito naibenta kanina, kasi po, hinihimay po namin kanina. Katunayan po, yung anak ko po, umuwi po ng tanghali. Nak, pasensya ka na, wala namang kanin tayo. Ate, ilan ba anak mo? 3 po. Ilan Yung- taon na yung panganay? 27 na po. May asawa na? Ayun po, yung po asawa, yung doon. May asawa na. Opo. Dito rin sila nakatira? Opo. Ito bahay nila? Opo, ito doon po ang kwarto namin. Asan? Ayun ang kwarto nyo. Yun doon. Opo. Ay, yun yung panganay mo anak. Opo. Ay, yung pangalawa ilang taon? 22 na po. May asawa rin. Wala po. Babae, lalaki? Lalaki rin po. Ay, pangatlo? Ayun po, 17 yung kanina pong Yun lalaki. Ang asawa nyo po, ilang taon na? Ano na po, 53 na po. Anong trabaho niya? Minsan po ganun nga po, nagko-contraction, minsan po wala. Nagtutulong po kami mag-asawa para makakuha ng mga pang-tinda-tinda namin sa South Square. Para mailako, para may pambili kami bigas. So, sabi mo, ilan? 6 years na kayo nakatira dito? Opo, Buti hindi naman bawal. hindi po. Kasi po, katunayan po dati, yung dati po ang si Anastasio ang kapitan dati po, pinapaalis po kami. Sabi ko kay Kap, saan ganyan? Paano po yan? Saan ganyan? Wala po kami matitirhan, saan ganyan? Hindi po namin kayang umupa at katunayan nga po, isang kahit sa tuka kami. Ayun, pumayag po yung kapitan. Salamat naman kay Apo. Kapitan at Opo. pinayagan nila kayo, no? Opo. Paano? Pero
Yan mga kababayan, silong talaga ng tulay ito. Opo. So, ibig sabihin, pag tulay, kaya sila gumawa ng tulay kasi may tubig. Di ba yan? Pag Opo. tagulan, di ba umabot ang baha dito? Hindi po. Ay, hindi kasi naman. Kasi po may butas po iyan. Diyan po natagos ang tubig. Bumabagsak dito. Opo. Eh di, basa kayo dito. Opo, basa po talaga. Sa bagay, no choice. Saan kayo kumukuha ng tubig? Ano lang po din kami doon sa kapitbahay namin. Saan ba talaga probinsya mo, ate? Bakit na, anong nangyari ba't na dumating sa puntong nandito kayo sa ilalim ng tulay? Kasi nung araw po kami, yun nga, isang kagsato ka nga, kung di tate ko po naman malimos. Nag-aani lang po kami nung araw. Nangangalakal, ganun nga po rin. Ganun din po, parang kami. Ang tatay ko po, ganun din po. Isa po, tatay ko, sabi na ng tatay ko, nak, pumasok ka, tay. Hindi na ako papasok. Sabi ko nga, kaawa-awa kayo. Tutulungan ko na lang kayo. Ah, dati pinag-aaral ka ng tatay Opo. mo. Hanggang grade 4 lang po natapos ko. Ah, okay. Tapos, pinag-aaral ka ng tatay at nanay mo. Hindi po taga ako nag-aral kasi nga po, hirap ng buhay. At lagi pa sila nag-aaway na napilitan ako maghanap buhay, mag-ani, na mamasukan ng katulong. Yun, ganun po. Kasi po, hirap nga po kasi. Talaga, buti na lang po kayo. Nakita niyo po aming bahay. Nakakayaman. Hindi, ate, huwag kang mahiya. Ganyan talaga ang buhay. Basta ang importante, kahit anong hirap, lumalaban. No? Katulad ko po, na-stroke po ako. Ah, na-stroke ka. Opo, na-stroke po ako. Buti nga po, wala po akong maintenance, wala akong iniingatan ko na lang ang sarili ko kung saan naaabot ang buhay ko. Bakit? Kasi po, ang kapatid ko po, katulad ni Ate Banji ko, namatay na po. Na-stroke din po siya. Ah, na-stroke ang kapatid mo, namatay na. Namatay na po. Nga lang akin nga po, kalating katawan, kasi ang kamay ko nga po, itong buo kalating katawan ko, manhid. Ah, pero hindi halata na stroke ikaw. Opo. Matagal na po, pero magpo 4 years na rin po. Ah, pero nakasurvive naman. Opo. Normal na ang trabaho. Opo. Salamat sa Diyos. At least nalagpasan mo yung Opo. stroke. So, ganun na lang. Iwas na lang sa taba-taba. Opo, ganun po. More on gulay na lang Opo, ulamin. ganun lang po taga, laging gulay. Minsan, pagka hindi rin po masyado nakakain ng kanin, kaya hindi po ako pwedeng kumain ng kanin. Bawas sa kanin. Opo. Okay na yun yung fit lang, sakto Opo. lang. Kasi lahat ng sobra masama. Opo. So at least importante, no? Kahit papaano nakapagtrabaho yung yung asawa mo. Opo, Tapos yung- ikaw nakapagtrabaho. Tapos kayo naman, hindi naman nagre-rent, no? Opo. So kahit papaano, hindi ganun kabigat, Opo. no? Opo. Bibilhin nyo na lang siguro yung tubig. Yung tubig, Tsaka- nagbabayad po kami ng tubig. Yung kuryente naman po namin, yung kandila. Ah, kandila ang Opo, pag-ilaw mo. pagka po medyo na, alas 6, kakain na po kami. Bago higa na po kami. Ah, Opo. hihiga na pagkatapos kumain paggabi. Tapos kinabukasan, anong gagawin mo? Ganun na po, maghahanap buhay uli. Hanap buhay. Pupunta Opo. sa gubat? Opo. Para po may kami uli ng pagkain uli. Kagaya ngayon, ilan Opo. ang nabenta mo? Ilan na? 11? Sabi mo kanina, Opo, 11? 11 po. So, yun yun. Opo. Okay, so 330 pag Opo. nabenta mo yun. Opo. Malayo na rin mararating siguro ng Opo, 330. sige po. Makakabili po na ako ng 2 kilong bigas. Tapos, sige, paano nga ba imamanage ni nanay yung nakita? Halimbawa, kumita ka ngayon ng 330 pag nabenta mo lahat yan. Opo. Example. Paano mo ibabudget yung yung 330? Bigas at ulam po. Pero pagka po ganyan may gulay kami, meron kami natirang konting hibabao, yun na lang po.
Ang bibili ko na lang po Ricardo, tsaka yung mga ano po, Kaya nga, paano mo ibabudget yung 330? Ano una-una mong bibilhin? bigas po, Ilang bigas. kilong bigas? Mga 2 kilo po. Magkano kilo bigas? 55 po eh. 55. Opo. Tapos, so 110 Bago, na. tapos, ano po, kape sa umaga. Kape, bibili Opo, kape. 2, tsaka isang energen po, yun lang na namin. Tiyaga lang, te. Opo. Gaano ba kahirap ang pinagdadaanan ni nanay dito sa ilalim ng tulay? Tulad nga po nito, wala kaming di mala namin kung tatagal pa ba kami dito na baka bigla-bigla na kami paalisin na bago na ang kapitan. Kaya nga po, inaano ko na lang po, sabi ko nga ganyan, imisa po bakit ko usap ulit sa kapitan na may kapitan. Okay, sige. Ganito na yan. Opo. Rizky, may dala akong bigas, bigyan ko kayo. Opo. Pakuha ng bigas, bro. Isang balot, ha? Oo. Bigyan natin si nanay para hindi nabibili. Ayan na yan. Diyan na yung bigas. Po. Ayan. Ito na. May dala ako 5 kilos bigas. Opo. Makatulong man lang yan. Tapos babayaran ko yung gulay, no? Opo. Magkano yun? 30? Opo. Equals 240, ano? Opo. $240. Ayan. 250 na lang. Opo, thank Para- you po. para Marami makatulong. pong salamat. Oo, sana makatulong, no? Opo. Basta ano na laban lang tayo. Opo. Lagi lang tayo magpe-pray kay God. Pasensya ka na kung nakaabala kami. Opo. Ayan, at yun, nalaman din namin yung buhay mo dito. Yung mga kababayan, no, napakahirap ng buhay dito sa ilalim ng tulay. Pero ang Pilipino nga naman, mga Pinoy nga naman, napaka-diskarte. Opo. Kahit anong hirap ng buhay, nagagawan nila ng paraan. Gaya na nga pagtitinda nila to ng himbabao, Opo. no? So, pipitasin lang sa bundok-bundok, no? Basta matyaga lang. Opo. Ay, inaakyat kasi malaking puno Opo, yan eh. inakyat po. Sinusungkit. Opo, marami pong hantik. Marami antik. Oo po. Sinong maakyat? Asawa ko po, mister ko po. Ang galing. O, kaya tulong-tulong, no? Tsaka bukod sa bigas, mayroon akong regalo sa'yo, Nay, kasi mabait ikaw. No? Opo. Konting pandagdag na lang to, no? Opo. Ayan, 1,500. Thank you po. Maraming pong salamat. Sige lang, okay. Sabi po. Huwag po kayo mag-alala. Yan ay kaloob ng Panginoon, no? Opo. Basta laban lang tayo. Opo. Sana makatulong na rin yung mga anak mo, no? Opo. Malalaki naman na eh. Sa laban lang, Nay. Ano yung pangalan mo ulit, Nay? Desiree po. Desiree Villanueva po. Okay. So, Nay, maraming Sige po. salamat. Thank you po. Oo, sana nakatulong. Pagpasensya mo na yung bigas Opo, na dala okay lang namin. po. Okay. Ilang araw na rin kakainin yan, Nay. Siguro po may 2 ano lang po. Baloy, 2 araw at kalate. Hey, mga kababayan, no? Sino nakakaalam ng gulay na ito? Ayan, pa-comment naman dyan. Anong pangalan? Anong tawag sa inyong lugar? Kasi sa amin, baeg. Di ba? Dito sa kanila, himbabao. Sa inyong lugar, mga kababayan, anong tawag? No? Nabayaran ko na to, ano? Opo. Ayan, ganda. Masarap to. Ayan. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming salamat po sa araw na ito. Nadaanan nga po natin si nanay na nagtitinda ng bao. At nakakatulong na tayo. At syempre, naisama rin natin siya sa ating programa. So, maraming salamat. At syempre, bago tayo tuluyan magpaalam, shoutout ko muna ang Team Rise Above na walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Yan ay sa pamumuno po ni Tita Hanes. Kaya Tita Hanes, mabuhay po kayong lahat, lalong-lalo na sa inyong team. God bless po. Ayan, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Thank you so much po. Bye-bye. Thank you, ate, ha? Ayan, nakakatuwa mga kababayan, no? Yung mga kagaya ni nanay na napakahirap ng buhay, tuwan-tuwa sila sa mga naaabot natin. Alam ko, sa mga ibang kababayan natin na may hirap, ay mayayaman yung may pera. Alam ko, maliit sa inyong paningin. Pero sa mga kagaya namin, kagaya natin na may hirap, na pag-abot tayo ng kaunting tulong, ay napakasaya na nila.
Dahil doon, masaya na rin si Daddy Frankie dahil alam ko natutuwa si God pag tayo'y laging nagbibigayan. Maraming salamat. Tatay pa. Huwag po nating kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe sa ating official YouTube and Facebook page. Maraming salamat po.